Alright guys, so ngayon ay napakainit, no? Alas 2 ng hapon. So may pupuntahan lang tayo ngayon na para dito na yung carrier niya dito guys, pag ganyan, para mayroon na tayong lalagyan, tapos bag kasama na din, kasi yun ay sa akin dati na ibinenta ko kay Yuan, tapos nung umalis ako, umuwi akong Pilipinas, is binenta ko sa kanya, ngayon hindi niya na kailangan, kaya bibiling ko ulit pabalik. Pero si Yuan yun ay nasa Pilipinas sa ngayon kasi bakasyon siya. Sabi ko sa kanya kung binibenta niya ay bibiling ko ulit. So binibenta daw niya. So nagka-deal kami sa presyo. Rock Bros pati yun guys. Isa sa mga mamahaling piyesa ng bike siguro. Basta branded na mga piyesa ng bike. Yung Rock Bros na yun. So carrier at bag ang ating kukunin doon. Kakabit na natin dito para kung sakali next time na may ride tayo is meron na tayong magagamit na bag at hindi na tayo magbabag dito. So ngayon kainitan, pero I don't have a choice kasi excited na ako. Excited na akong kunin yon. Pwede naman next week guys, kaso nga lang sabi ko ngayon na. Ano ba yan? So punta tayong Iwata ngayon para kunin yung bike carrier, bed carrier ng bike guys. So putik, sala yung nasuot kong pants, gakaroon ng grasa, so itaas ko na lang. Ang init naman. So sala yung pants ko. Yung pants ko kasi maluwag ito na ng grasa, so itinaas ko na lang para hindi siya magkaroon ng grasa ng madami. So sayang naman kung ipangbabike lang natin to, kasi basa pa yung suot ko kahapon nung punta tayo ng ilog. Manipis lang yun tama-tama sana pang bike, basa pa, kaya ito sinuot ko muna pants, jogging pants guys, sa kainitan. So bahala na, tiis pogi para sa sa luho. So hindi naman ako nagbili ng bagong carrier kasi nga napakamahal din. Nasa 10,000 yan din lahat. Yung ganun kaganda pero makakabili ka naman ng mura na carrier worth of 2,000 yen. Tapos bag na 2,000 yen lang din. Kaso nga lang, di substandard. Kumbaga, hindi siya kilalang brand. Hindi siya ganun mapagkakatiwalaan. Pero pwede na. Ang kagandahan lang dun sa dati kong carrier na yan, yung kukunin natin yan, ay Rock Bros. May stand pati siya. May support sa ilalim. Nakakonect sa ating frame. Para kung sakaling mag-overload man ang ating ilagay or isakay, is walang problema guys. Ngayon siguro mga 30 minutes na bike papunta dun sa bahay ni na Yuan or ni na Jake, 30 minutes sa bike, tapos diretso tayo mamaya kay Nabing, tapos diretso tayo ng basketballan, yung park na may basketball court, na may basketball ring, hindi pala court guys. Ang init guys, pero wala pag sa luho, wala tayong iniinda dyan. Stoplight pa nga, stuck pa dito sa kainitan. Bike pa more, pero pag medyo lumamig na guys, wala tayong problema. Alright, let's go. Tapos isa pang stoplight. Pag medyo lumamig-lamig na, yan, talagang makakagala na tayo ng bongga na nakabike. Wag lang yung sobrang lamig na guys, kasi napakahirap din na magbike ng sobra. Pagka sobrang lamig, kaya yun tamang lamig lang mga October to December siguro, hindi ganong sobrang kalamig guys. Pero pag mga January, February, March siguro, yun, sobrang lamig doon, lalo yung February, month of February, talagang ramdam mo yung lamig. Ganda diba? Sa Pinas, pag nasa Pinas ka, piling lugar lang yung makikitaan mo ng mga magagandang tanawin. Pero pag nandito ka sa Japan, kahit nasa probinsya, kahit nasa amang lugar, ay madami kang makikita na magagandang tanawin. Kasi napaka-disiplinado dito ng mga tao. At yung gobyerno ay napakaayos. Katulad lang nung kahapong pinuntahan namin sa Atago River. Ilog siya guys, walang bayad, libre yun. Yung iba lang may bayad sa parking lang ng kung may dala ka sasakyan. Kasi syempre, sila yung nagme-maintain dun sa parking lot para maging malinis. Pero the rest, pag nakabike ka dun, walang bayad yun. Walang nagduduming mga tao dun sa ilog. Kumbaga, sa ating bansa is hindi lang naman gobyerno ang walang disiplina sa ating bansa, kundi yung mga mamamayan din, yung mga nakatira doon. So yun lang, suggestion ko lang yun. Kumbaga naiisip ko lang yun. Kumbaga na-realize ko lahat kung anong naging sayang ng Pilipinas, kung sa una't una pa lang is kung pinag-ayos na ng pamahalaan. At ang masama kasi sa atin, sa bansa natin, ay hindi takot ang tao sa gobyerno. So dito kasi
takot sila sa gobyerno. Tsaka talagang napakadisiplinado ng mamamayan. No, kumbaga, yung aksidente nga dito sa kalsada mas malaki yung rate ng foreigner accident kaysa sa mga Japanese. Nakita ko lang sa balita, no. Tama po. Ano, mag-inom na tayo? Mag-inom na tayo? Mag-inom na? Ang init. Nag-message ba sa'yo si Yuan? Oo. Tahimik ka dito Kaya boring. Ayun lang. Sabi nga sumama. Pag magbabike kami, may bike naman kayong dalawa no? Kahapon galing kami Atago Ipasok ba kahapon? Meron. Ayun lang. Sino ba? Sabado, ipasok kayo sa Sabado. Pero sunod, di ko pa alam. Punta kami dyan sa Talabahan Alam mo ba yun? Sa? Dyan lang sa may windmill, may mga talaba doon. Talaba? Hindi pa, pero hindi, sama ako. Sabado, pag kami natuloy, message kita. Yes. May internet ka ba sa labas? Ay, wala. Tubig mo naman. Sige. Paano tayo magkikita doon? Kaya naman naman siguro si Nabinse, no? Okay, yeah. sila lang, kami lang din. Makasama. Dahil na, init Basketball sila ngayon. Nagwa-basketball ka ba? Oo. Sumama mama. Ayan. Alas 4 daw alis, sabi ni Bing Di siguro mga 2:30 alis dito. 3:30. Ayan. Tapos diretso tayo na Bings. Diretso tayo din. Malapit kina Brandon. Basketballan. Pero ano lang, park lang naman yun. May ring lang na maliit. Sa ako na lang. Susunod. Susunod. Akala ka ako gusto mong magtanggal inip Kaya nga, iinip na. Kailan ka pumunta sa kila sa Payura? Anytime Minsan kasi pinupuntahan nun, nangyari Tuesday. Ano ba? Papasuyo namin sana yung bayad ng See. Ako na lang. Para di na siya dumalis na. Madimit sa akin yun. Kinajura. Ang dayo kasi hindi namin alam kung punta doon. Kinajura. Pag may transaction kayo doon, kahit na sa amin mo na lang ibigay, malin sa akin o kay Vince. Kasi malimit nyo sa bahay. Kinajura. Nag-ano kami Pagod na ng bike ko. Sayang di nagagamit. Hindi ko na nagagamit yung bike ko. Ha? Hindi ko na nagagamit Gamitin mo. Flat na. Malambot na. Oo nga Maganda nito. Medyo makapal yung gulong no. Maganda to. Sulit lang. Medyo mabigat na. Carbon? Alalim? Aloy lang yan. Lahat? Oo, aloy. Mas magaan yung kay Jake no? Oo. Mabigat ba to? Magaan yun. Ha? Yung red. Oo. Yun. Yun lang, wala yung mga goma. Dito. Baka dito sa mga ano niya. Kalawangin na pala to Sa mga ganito. Yan, kalawangin ito. Tsaka kasama tong bag Ito shades. Flat na dito. Flat nga daw yan yung iniwan niya. Hindi ko na hiniram at kakahiya naman mamaya masira ako pa. So ito guys yung rack ko dati. Tapos kakabit natin dito sa bike nating bagong luma kay Jake yan. Kaso wala lang siyang rubber dito. So kailangan may rubber. Kahit electrical tape. Pag malaki na. Thank you. So nandito yung mga gamit. So tawagan ko lang si Yuan. Nandito. Pero may kanina pang bomba niya. Wala pa naman siya. Wala Wala yung rubber. Sige, tawag lang ako kay Yuan. Alright, try natin kung matibay. Matibay na siya guys. So yan sinasabi ko sa inyo, Rock Bros. So madami to, siguro 20 liters din. Hindi 20. Mga parang 20 or ilan liters ba? Parang 20 liters nga dito guys. Tapos meron pa din dito, ang pwede mong paglagyan Nasaan na ba yun? Ito. Huwag na, sa susunod na lang. So ito, nabubuka to hanggang dito guys. Para pwede kayo maglagay ng excess na gamit. Para kahit nasaan tayo, meron tayong magagamit na bag. Hindi tayo magdadala ng bag na backpack, di ba? So ngayon, magti 3:30 na. May lakad pa kami na bins ng alas 4. Kailangan kong umalis na. Tol! Salamat Sige ba, ingat. Wala na ako. Yung mga gamit na pag nag-ride na malayo Gumanda nga para ano. Mabigat nga lang. Bumigat siya. Thank you Sige, sabay, ingat. next time na lang. Sa Sabado, pagka kayo matutuloy, may message kita. Ulit-ulit na lang. Okay, bye.
Sa mga kapas ako, nakita niya naman. Yun nga lang, medyo bumigit yung ating bike. Pero ayan, ang problema ko, nasabit to. Kaya ako tayo adjust. Yun, okay na. Sumasabit pa rin, pababa kaya. Yun. Okay na. Nakagamit na tayo mga layuan, guys. Ano yun? Kala ko sumingaw na yung gulong ko. Ito nga palang company ni Jake, oh. Yarizan eh. Ano yun? May nakakalog sa likod. So ito, parang maluag to. Higpitan ko lang ng konti pa. Yan. Pinog ko maluag eh. May naingay sa likod eh. Yung laman niya. So ito nga pala guys, oh. Kung makikita nyo, oh. Astig, diba? So itabi natin. Ito na naging tindigan ng ating bike. May tapalodo pa nga pala to, oh. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Yan. Para easy na tayo. Wala na tayong gantong backpack na dadalhin pag tayo mag-ride. Pero guys, ang akin lang is parang kasi, alam niyo na, luma na tong bike. Pero mas gusto ko bumili ng bago. Although second hand din, kaso nga lang mas maganda. Tapos gagamitin ko lang siya sa mga weekend ride, no? Kaso nga lang, ang gagawin ko sa ganung sistema ay bibili tayong bike na bago. Bagong luma. I mean second hand na mas maganda. Tapos hindi ko siya lalagyan ng kung ano-ano. Hindi ko kakabitan ng rack. Ang gagawin ko ay papapormahin ko lang. So namamana siya nung bike nang na walang rack. Tapos malinis. Yung mga ilalagay ko accessories ay gusto ko malinis. Yung mga flashlight is nakakabit dito, nakatornilyo. Hindi katulad dito, nakaklip. Hindi katulad dito, nakaklip din. Yung lagay natin na cellphone. So bala ko naman hindi na ako magdala ng cellphone eh. Ang gagawin ko ay bracket dito sa unahan, nakatornilyo sa ating tawag dito, tinidor ba to, ewan ko. Tapos flashlight sa ilalim, sa ibabaw is speedometer na may gauge, na may GPS, na may maps guys. Ganun yung gagawin ko para wala na tayong bitbitin na cellphone kung sakaling mag-ride tayo, no? Wala na nakalagay dito kahit solo ako nag-ride. Kumbaga makikita ko na doon sa ating speedometer na may navigation. Ganun lang. So ngayon ay punta tayo kay na Beans at bababa ko lang to ilang gamit ko. Magpapalit din ako ng kasuotan kasi mag-jersey na lang ako. Tapos yung ating pants, papalit ako ng short para pagdating doon ay diretso tayo. Kung may kalaban sila, hindi ako makakalaro. Pero kung sila lang, is makakalaro naman ako. Makakapagpapawis pa. Although hindi man ako maalam mag-basketball, konti lang yung alam ko sa pagbabasketball. Ang importante lang ay mapawisan, tsaka matagtag yung ating mga taba-taba, no? Let's go, guys! Bakit ba? Ikaw, Gina! Sulit ka lang. Sige. Susunod na habang buhay. Ingat, ye! Kain pinangat! Magsuot dito. So guys, nagbalita ako ng short. Dapat ikaw naka-jacket, ikaw pa uwi. Dapat balik alindog. Slay kahit walang alindog, ano. Sarap ng may bag, oh. Helmet boy, baka maumpog. Tatauhan ka nan. Alright guys, let's go sa park. Huwag kang ligon-ligot, sayang ang sabon. Kasya pala dyan eh, di mo binagdati. Kala ko okay lang yung net na eh. Kala'y matibay eh. Bango. Bakit ba? Malapit na kami sa park guys, kung saan magbabasketball. Actually maliit lang naman ang basketballan yun, half court na maliit pa, ganun. Kumbaga pang mga friendly game lang yung mga dumadayo dun, no? Yun so libre ata parking pagka weekends. Yun eh. So hindi naman talaga ako magbabasketball. Gusto ko lang ay lumabas at gumala, di ba? Bawal ang drone, bawal ang helicopter. Ito, sarap umakyat dyan, no? Mamaya, punta tayo dyan. Ngayon na kaya. Wala pa si Brandon, na? Na? Wala pa, pero na ito, lino. Tayo mga taas. Ito yung taas guys, ng bundok. Ganda. May daan pa talaga ng bike, oh. Kung gusto mo mag-bike. Tapos may hagdan din kung gusto mo maglakad. Ang haba pala nito.
May isa pa. Pagod na eh. May isa pa. Taas natin. Yun nga lang, sobrang init. Ganda. Kita mo yung mga building yung ano, Machi oh. Yung central ng Hamamatsu. Oh, di ba? Yun yung basketballan sa baba. So baba na tayo, guys. Kasi hindi naman ako nasasali yung basketball. Nagdribble si Vince. Eh, makikidribble tayo. Na? Yine. So, yayin ko sila dito minsan lang, food trip. Hindi naman camping. Camping ba yun? Camping. Kapag ba camping, eh, yung overnight, nas magte-tent, gano'n yung camp. Or, yung picnic lang sa gantong park. Camping din ba tawag doon? So, di ko alam eh. Medyo bobo eh. Ang sarap-sarap dito sa Japan. So, ganito lang yung magiging buhay ko dito. Magiging buhay natin dito, guys. Magbike pag weekend, pumunta kung saan-saan. Ulit-ulit na trip. Tapos, trabaho pag weekdays. Ganun lang. Nakayod talaga yung preno. So check ko mamaya. Tumira ng 3 putrages. Kahapon nga, tapos di na kami naglaro. Nice! Yung puta, kita-kita. Wala pa ya. Good. Uy, sorry.
Ayun na mga kawasak. So yun lang, gabi na ngayon. Anong oras na? Mag 8:30 na ata ng gabi. Hindi ako makapagbukas ng cellphone kasi naka one hand lang tayo. Oh, kita nyo ba ako? Baka di nyo kita eh. So dito na lang. So yan, nakahingi tayo ng gulong dun sa dun sa kaibigan natin na si Eco, guys. At may pinaglumaan daw siyang gulong. So hiningi ko na lang, tapos ipapakabit ko to kay Gino siguro bukas or sa isang araw para magamit natin. Kasi yung gulong ko ngayon ay may butas, no? Yung gulong mismo ha, kumbaga yung interior ay nakalawit na, nakalabas ng kaunti. Kaya ayun, baka naman mamaya kung nasa ang malayo tayong lugar saka tayo maplatan. Kaya sabi ko, didiskarte ko na ng gulong. Kung sakali naman na walang gulong pa ako si Eco, nagtanong lang naman ako sa kanya kung meron. Pero nakatingin na ako online sa Amazon, guys, ng gulong. So di ko lang in order kasi nga wala pang sahod. Kailangan unahin ko pa yun kaya sarili ko, no? Tumatakbo pa naman, kaya pa naman. Huwag lang malayuan at medyo delikado na tayo. So ayun, meron naman pala si Ekong gulong. Kaya sabi ko, titingnan ko para kung pwede sa akin ay akin na lang kasi itatapon lang din naman niya yun. Meron sana si Gino na gulong, kaso nga lang ay naitapon na, kakatapon lang last week, guys. So ngayon, buti nakahiram tayo ng gulong, nakahingi tayo, nakadilensya tayo kay Jericho. Although medyo pudpud na siya, pero pwede pa naman siguro kahit 6 months na gamit na bike, pwede pa yan. So hindi pa may spike pa naman siya na konti, no? Hindi pa siya ganun kapudpud. So yun lang. So, bukas siguro ipapalit ko kay Gino, bukas o sa Makalawa kasi wala din naman ako pambomba. At yun, hanggang dito lang at malapit na ako sa bahay.